Okay, so this is Yaps and Noise with your favorite yapper. It's Angela in the house, bro. And here we got Minor Majority. Yeah, introduce yourselves, guys. I'm Ron, vocalist. I'm Dylan, the singing dance man. Tony, bassist. Saan yung drummer niyo? Wala, walis. JB, drummer. JB the drummer. With drummer Acer. So, paano ba nagsimula yung ano mismo? Yung... Yay! Sama yan sa So, paano ba kayo nagsimula sa band? magkapatid kasi kami, so we started to form the band noong 2017, no? 2017. Tapos, yun, change ang line-up. Tapos, kasi paano talaga kami ng music dati pa. So, yun, change ang line-up. Tapos, ito na yung bagong line-up. In short, yun lang talaga. Oh. Pero yung name naman, Minor Majority, Ayun. ano ba yung Ikaw na magsabi. Ano kasi siya, oxymoron siya na ano eh. Naghanap kami ng oxymoron na pwedeng gamitin. So, minor majority, ibig sabihin minority. minor, din ang basta majority, So, meron na kasi ano eh, vertical horizon eh. Kasi kaya walang vowels, kasi uso si ano nun eh, si Crown. Wala na yun si Crown. Hindi, sinitera yung gusto Hindi wala, di namin kilala siya. Yung Crown, yung mga walang vowels. So, yan, kaya minor majority. Tinanggal na namin para i-edge siya kunwari. Tapos balita ko parang itong mismong ano ba to, event, parang kayo ang mismo nag-organize din nito. Oo, kasi magtutour kami para sa second album naming Phenomenology in Uncertainty, Places of Uncertainty. Yun, so kick-off tour to para mag-start yung tour namin. Kick-off event siya. So, kamusta naman yung parang experience? Like, yung full experience mismo? From organizing, to performing, everything. Kamusta naman? Hassle ba? Actually, hindi naman na parang bago yung kasi before that, parang nag-ano na rin kami ng mga lunch namin, ganyan. So parang bumalik lang kami ulit nung kung ano yung ginawa namin noong 2019. Ang difference lang is album kasi like dati, parang FB lunch lang yung ginagawa namin. So this time, more on album siya, and then yung pagkukulate din namin ng banda, parang selected din namin siya in a way na parang ang pinatugtog namin si mga people na na-meet talaga namin during the time na pinapractice namin yung album. So, yung bawat isa sa kanila, malapit talaga sila sa amin. So, yun yung isa sa pinoint out namin as a band na piliin namin yung mga bandang nakasama namin as a way na magbigay rin ng parang gratitude sa kanila na somehow, naging influencing sila sa amin bakit kami gumawa ng album. So at the same time, yung preparation naman, same lang din naman kung paano mag-organize. Lalo na yung manager namin si Mami Liz, batak na rin, na rin naman siya sa eksena. So alam niya na yung yan. So may kanya-kanya lang kaming responsibilities. Like ako, more on sa visuals yung ginagawa ko. So ako gumagawa ng posters, ganyan. Tapos si Ron, si Dylan sa marketing, ganyan, sa utilities. So, ano naman siya, well-managed siya in a way na disseminated yung namin, yung mga ginagawa. Pero DIY vibes pa rin kasi kami lang din yan eh. In terms of budget, yun, ganun. Experiences mo ngayon, pre, ngayong gabi, basta. Experience mo ngayong gabi. Experience ko. Shoutout kay Kenneth na GMT na tropa din namin. Experience ko is masaya ako pag lalo ako pag meeting. Yun lang yung kasiyahan ko. Pupunta ako, ayos na yung gamit ko. So yun, ako experience ko, may alam ng kanta namin, solid. Kasi Slaman, yan. Nagmamosh ka rin kanina eh. Ayun pala, masaya experience kanina na kasama natin tumugtog yung mga nakakolab din natin. Tapos nag-perform sila kasama natin sa stage. Binigyan mo sila ng mic, binigyan mo sila ng gitara. So, yun nga, outside of that naman, since, yung mismong album yung parang pinag-usapan natin. Kasi, syempre, tinutour niya, di ba, yung mismong album release niya. So, parang, inisip ko, it's gonna be a shame not to ask regarding the album. So, napansin ko kasi kumpara sa EP niyo, parang
gusto ko kasi yung sound niya kasi it's more heavy and I like how more parang mas maayos yung parang sound in a way. Parang mas di ko alam kung parang basta mas refined siya eh. And iniisip ko ano yung parang kamusta yung process in like making the whole album and everything. Ikaw. Dumating kasi ako eh. Yun lang. Yabang eh, no? Joke lang, mag-isa na sa akin. Funny games. Ganun kayo kasi may chemistry naman kasi kami. Ano yun, dati pa lang doon, 70 pa lang magkakilala eh. Ayun lang. Di namin alam na may chemistry kami. Nung sinubukan namin, yung talaga. Kasi, ano ba? I mean, we're trying to create a sound na kung saan, kasi karamihan gawa emo, gano'n. Yeah. So, may gusto namin maging emo, pero at some point, para siyang tight. Tapos meron siyang feeling na Pilipino. Yun yung gusto ko eh. Parang gusto ko kasi outside of that, parang medyo nag-stick out kayo sa usual Screamo kasi parang nagkaroon ako ng vibe sa parang, alam mo yung early 2Ks na yun eh, post-hardcore, gano'n. Hindi katulad yung iba parang mostly scrams na eh, Midwest scrams na yung ano eh. In which, gusto ko naman pa rin sila, pero like, it's just, New sound. iba sa inyo kasi parang ano eh, it's just different compared to every one of them. That's why I really like. And regarding naman doon, sa mga, meron bang mga experience, parang thoughts ba kayo? Or like, let's say, iniisip nyo na baka tignan yung parang, let's say, yung mga fans nyo, do you guys ever get scared to like, see that your fans would see your new album as yung parang alam mo yung sophomore curse? Oo. Meron nga marami Yun na eh. Meron ba nagsasabi sa inyo na gano'n? Parang let's say, ever since after nag-release yung EP nyo, parang sinasabi nila nung panapakinggan nila yung ano. I mean, so far naman sa experience ko, wala naman eh. Parang everyone's liking the album naman eh. Yun Pero, let's say, may mga tao na gano'n. Ano yung thoughts nyo naman dun sa mga tao na gano'n? Siguro kasi galing kami sa pop punk eh. So, nung nag-diverse kami, may mga taong hindi na talaga trip yung masyadong emo or ano. Nag-iba rin kami ng arrangements. So, may mga nawala talagang fan kasi nag-iba na kami dun sa typical na from first album na medyo popish. Pop-punk yung tunugan. Tapos ngayon, mas emo na siya, tapos mas may pagka-shoegaze, etc. So, ewan ko, anong sabi sa mga tao nun? Hindi pa yung gagawa pa yun. Tapos meron din ako napansin eh, dun sa ano, alam ko minor detail lang to, pero alam niyo, di ba yung parang full album, tapos may parang CGI na ano. Saan niyo ba nakuha yung Baldados Gym? Ano? Yung Baldados Gym? Baldados Gym? Oo. Hindi ano lang yun, ako kasi gumawa yung walkthrough. Trip ko lang yun, may nakita ko, palalagay ko lang. So wala talaga Baldados Gym. Kailangan sa akin sa pangalan, di ba? Wala talaga. Gym na ng Baldados. Hindi napansin yun. Hindi ko napansin yun kasi Grabe ka! Napansin mo yun? wala talaga siyang ano, like, sabi ko kasi parang concept ko lang places, anything about places, ganyan. So yun, hindi ko napansin yun. So, grabe. Grabe ka! Hindi mo alam na Hindi ko napansin kasi nga nagulat. Gym na Baldados. Totoong gym yun. Ewan ko, nakita ko lang sa SketchUp yun, dinownload ko lang. Oo. Yung tindi nga eh, nakita ko eh. Siguro outside of that, ano naman yung parang influences nyo that help you make, siguro like, depende naman, it could be either your sound, help develop your sound, help you guys start as a band, pero ano yung mga main influences niyo dyan? Pwede naman music or let's say media naman. Kahit Siguro ngayon, nung ginagawa kasi namin yung album, more on ano kami, yung mga modern shoegaze like Softcore, Teenage List. Sobrang laki, tapos napakinggan ko pa yung Anxious this year, last year. Sabi ko, pwede pala to, pwede pala. Kasi pakingin pa kami ng Indonesian emo. 11, 12, Murphy Radio. Yan yung mga influence namin sa album ngayon. Kasi pag kinag-usapan namin influence namin, sobrang dami. Pero sa album na to, lahat sila modern sounding na mga banda na nag-innovate. Kaya kami gumawa kami ng version namin na katulad ng sa amin, na Filipino Dragon Taste. Ikaw dito. Ano, sa akin naman, yung influence ko is parang outside sa music since marami na rin kasing halo-halo na yung influence mo pagdating sa music since at the first place, magbabanda kayo. Siguro more on ano siya, more on dun sa principles nung writing, tsaka
kung paano nag-come up sa concept. Siguro ang isa sa major influence talaga, like sa amin, siguro yung nababad din kami before namin magawa yung album kay Inyo Asano sa mga write-ups niya, Punpun. So heavily inspired din talaga yung content ng album dun sa influence nung mga kanta. At the same time, yung phenomenology, yung Traces of Uncertainty naman as an album. Like, isa na siya sa mga naiisip ko before na parang title name ng ng album kasi na-influence din kasi yung parang meron akong naisip dati na parang album na nagre-remind sa'yo ng certain places, ganyan. Isang malaking influence sa akin is yung libro na The Architecture of Happiness. Kasi since architect din naman ako. So parang in-input ko yung architecture sa album namin. In a way na parang correlated pa rin siya sa space, sa music. Kasi make psychology pa rin ang architecture. Tapos nare-relate pa rin natin yun sa music. Na in some places, meron tayong naaalala na music doon. So parang doon ako nag-deeper para mag-come up sa concept album namin. Which is, at the same time, parang ang good thing lang doon is nag-match din yung mga songs namin doon sa album. So parang okay. Feeling ko naman, parang nag-ano siya parang nag-natural selection siya na parang ito yung gawin natin ngayon. Kasi ito yung naiisip ko, tapos nag-come up siya sa album. So parang ang natural lang siya, hindi siya nagmukhang napilit lang na gawin. So ayun lang. So more on din talaga ako, literature din yung influence ko pagdating sa music. I see. That's very nice. Kasi napansin ko, doon pa lang sa It Definitely Made Sense yung sinabi mo sa architecture. Kasi doon pa lang sa album cover, parang ang napaka-intricate na mga Oo, yan. diba? Ang ganda nga eh. Sobrang Lalo na yung parang tower na may may UFO na Tapos balita ko pala yung vocals professor pala siya eh. Ay, talaga? Sa wala na rin kanina. Sabi ko na ito sa akin ni Vlad eh. So, it made me think though, meron ka bang mga estudyante mo na nakakapakinggan sa music? Oo, marami naman sila. So, pero kasi hindi naman talaga parang hindi naman tayo emo po ng country eh. So, may mga nakikinig pero hindi sa pinipilit na makinig sa banda namin. Pero meron ka bang na-discover na parang mga fans doon? Oo, marami. Marami rin ako. Pero madami. Ni-message nga ako eh. Hindi ko alam rin. Tumig mo sila. Oo. Pero sakto lang. So, it made me think, dun pa lang sa letters to Taneda. Yeah, letters to Taneda. Napansin ko kasi yung music video yun, parang ginamit yung footage ng Solanin. Oo, Solanino. So, ano ba yung parang, ba't niyo pinili yung exact movie yun? Siya kasi nagsulat nun eh. Oo, kasi nagsulat nun. Tapos parang nung sinulat ko siya, tapos kasi dati yung napanood namin yung Solanin, Inyo Asano, which is a very good film. Tawag dun, parang nung sinulat ko siya, parang what if may message yung character si Meiko para kay Taneda or someone na parang outside dun sa movie, parang napanood niya mismo yung Solanin, ano yung possible na parang influence. So kaya nag-come up kami nun. Then ginamit na rin namin yung music video, yung Solanin na movie para dun sa sa music video. Ayun. Kaya ako pay attention kayo sa interview. HD, sorry. Anong question? Siguro right now, gusto ko rin tanong. Kasi napansin ko parang, di ba kayo rin nag-film ng yung music video ng Punpun. Kamusta naman yung parang process na pag-film nun? Ano lang siya, repetitive kasi siya. So we're trying to recreate yung manga panels ni Masana doon. So nahanap kami ng actor na pwedeng sa kanya, tapos meron pa rin siyang shirt ng stripes. So kasama DIY lang din yun eh, kasama na mga tropa namin gumawa nun eh. So doon lang kami sa bahay ng tropa namin, tapos what if si Punpun nakatira sa Pilipinas, tapos paulit-ulit yung ginagawa niya. Tapos yun, mag-suicide siya. So yun, siguro sobrang saya nun kasi maliban sa music gusto namin maging filmmaker eh. Gumawa ng mga film eh. So Kaya nga napansin ko parang yung music video na yun,
parang meron siyang ano eh, plot and whatever. Parang articulate talaga siya eh. I mean, ever since doon pa lang sa music video, kahit yung Papang Titi niya, yung music video ng ano, nakikita ko yung kanta nun eh. Yung parang ano, yung pixel ba yun? Tapos, Pixel. Pixel art. Pixel art. Yung may pixel art. Tapos parang pupunta siya sa trabaho niya. Diba? Parang may narration talaga. Oo, diba? Yun yung gusto ko nga. Pero yung pronouns, the best yun. Yeah. The best FA yun. Para sa akin, makapalag yun pre. Awit awards. Awit sa'yo. Awit sa'yo. Awit sa'yo. Awit sa'yo awards. So ano naman thoughts niyo pag let's say na TikTokified kayo? Or naging sikat kayo sa TikTok? Okay lang naman sa akin. Kasi napansin ko active kami sa TikTok eh. Like doon ako nagpo-promote. Pansin ko lahat ng bata na sa TikTok eh. Lahat ng mga music na natawag doon, nakikinig ng music na sa TikTok. Wala naman ang problema sa... Kasi music is for everyone For eh. everyone eh. So regardless kung ano yung platform na pakinggan ka, okay yun. Kasi medyo meron nagigigip sasabihin, nag-ano sa TikTok, maging hakot music yan, diba? Ang dami kong nalaman nulupit na banda sa TikTok eh. Diba? Ang araw eh. Si Ian pala, shoutout yung Ian, 505. Ian. 505. May yung photographer. Sikat yan. Ano ba, Bloody Sex ka? Bloody Sax 505. Yan, shoutout siya. Yeah. Lalo ko si mga picture. Bukas agad. Ingat pre. Okay, so starting to get late na, so we'll probably just have 3 more. And I just want to know, first one, meron ba kayong mga future events na gusto nyo hinang sa crowd? Sa lahat na nanonood ngayon kung taga Cebu ka, July 20, nasa Cebu kami. Amelia Cebu. Tapos, August 2, Rabbit Hole. Tapos, July 17 nasa Baguio kami. August 17 nasa Baguio kami. So, lahat yung part ng tour. Yung next few months, September onwards, i-announce na lang siguro after Baguio. I see. Populate pa kasi yun eh, kung ano yung Tapos balita ko nag-gig kayo nung ano eh, no 29 eh. Kamusta naman nun? Yung sa Tefet? Sa Fed de la Music. Yeah. Basta ka, nung alas 4 ng madaling araw. Kasama Fed de la Morning. Fed de la Morning. Kasama namin Chinese Society tsaka sila Space Cisco, Moses. Solid kasi marami rin ano eh, parang undiscovered na mga banda na kanta. So ang gagaling talaga lahat. Like, Absidy yun, sa ano namin, mga tropa. Ayun, yun yung ano namin. Pero actually kasi matagal na rin namin talaga gusto tumugtog sa Fed before. Kasi parang way back mga ilang years ago, parang Fed goer din kami. Tapos parang dati wini-wish lang namin ano na kaya feeling makatugtog kahit anong stage dyan. So ngayon, parang 3 consecutive years nakatugtog na kami after pandemic. Pero before that, yung mga 2019 nakatugtog na rin kami. Pero after that, sunod-sunod na kami nakakatugtog sa Fed de la Music. So laging every year inaabangan namin siya. I see. Tapos regarding, siguro babalik tayo sa sinabi mo regarding kay Inyo Asano. Outside of Inyo Asano, meron ba kayong mga like, parang fan ba kayo ng mga other Japanese manga or let's say just any form of like literature? Ganun. Karamihan na eh. Kahit sabihin natin anime or whatever, basta mga ano. Madami. Marami, Albert Camus, yan. Yung sinusulat namin yun. Napagbasa ako nung The Stranger ba yun, so... Solid din yung balaw siya, bigla siya nagbabaril sa dulo. Sa gitna. Nagano pa siya, nagpaano siya. May pinatay siya, tapos nagpahuli siya, tapos nagpaparil siya. Sobrang weird nung librong yun. So, Si Dylan, madami din siya influence pagdating sa literature. Si, Aplaon. Basahin nyo, Lila Kulay ng Pamamaalam. yun. Yun, nakas nun. Alright, so last question to end it. Pag may choice kayo, anong pipiliin nyo? Beanie Son or Have Abby Daughter? Beanie Son? Bini na... Beanie? na Ano yung Beanie Enjoyer na son or Have Abby Joyer na daughter? May baby daughter na lang. Ako, Billy ah. Hindi kasi ako mag-aanak eh. Di ba? Yan, may choice lang. Choice lang kasi. May baby Joyer, pre. May Bobby Enjoyer na daughter.
Alright, anyway, we'll end it here. Appreciate it talaga. I really Thank you so appreciate man, much. the opportunity. I really appreciate it. Thank you talaga. Nice meeting you. Yeah. Okay, so this is Angelo right here from Yaps and Noises signing out.